So hello mga ka-chillax, welcome to my YouTube channel. So kung bago pa sa aking YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. So ito, nagbabalik na naman tayo dito sa pinaka-malinis, pinaka-maganda. Kita nyo naman yung background na yan. Yan. Sa pinaka-maraming pagpipilian ng mga e-bikes, e-trike, at marami pang iba. Kaya huwag tayo patumpik-tumpik pa, let's go! So introducing the GT25 ng Yadea. So ano muna tayo, bago ko i-walk around to, sabihin ko na agad yung mga basic specs nito, itong ating GT25. So ito ay may motor na 1,200 watts, so lakas din siya. May battery na 72 volts, 25 amperes, graphene battery na merong max speed na 50. So according nga sa law, ito ay pasok pa rin sa L1 category. Yan. Then, ang brakes nito ay disc brake sa harapan and drum brake sa likuran. Ayan. Nito sa harapan ay naka R12. Then sa likod naman ay R10. So 90 by 90 parehas ang kanyang gulong. For now, ang color available nito ay gray. Okay. So kitang-kita natin, ang una ko napansin dito, ayan. Oh, 'di ba? Meron na siyang wind visor. Ang ganda, oh. Talagang nanibago ako kasi by default kasama daw to lahat. Then syempre, ang ganda ng front view niya. Parang ang bangis, oh, parang eagle, parang hawk. Then syempre, pansin na pansin natin yung wrap around bull bar niya. Hindi lang sa harapan, hindi lang sa likuran, kundi yung buong e-bike mismo. May bull bar na kasama yan, ha. And syempre, ito. Yung ating kasama na rin yan. Saan ka pa? Then ang kanyang gulong ay naka-mags na. And ito yung kanyang front fender. Ito yung kanyang fork. Kung saan meron ng rubber boots na dyan. And ito yung forma niya sa gilid. Pang protection din yan. And magandang gulong din ang ginamit dito. Kasi kitang-kita nyo naman yung tread nito, no? So ganun talaga ang Yadea maglabas. Talagang premium. Maganda ang maganda talaga. Pati pintura, pati yung make, pati yung bull bar, ang ganda, oh. Hindi siya parang ordinary lang na inilagay lang dyan. So hindi ito basta, huwag lang talaga, deliberate mong gagas-gas. Pero ang ganda ng forma niya. Black. So talagang nag-bind siya, nag-bind talaga siya sa kulay na gray. So punta naman tayo sa kanyang side view naman. View, andyan pa rin yung bull bar. Kapal, oh. GT25 natin ay meron ding ng paa, oh, sa gilid. Siguro, syempre, pagka puno ka puno ng itong gulay board mo, bili ka ng bigas, o kaya beer, di ba, lagay mo dyan. Oh, syempre, dito mo nilalagay yung paa mo. Di ba? So, ang ganda rin na naisip nila dito. Talagang very friendly sa mga maraming binibili, maraming gino-grocery, 'di ba? Hakot talaga. Talagang ganda. Then ito naman siyempre, pinaka step nut ng ating angkas. So meron din dito. So ito rin ay meron tapakan din ng paa. So okay pala dito, dalawa yung pwedeng pagpatungan ng paa ng OBR. Pwede dito, tsaka ito, ayan, oh. Pero minsan tayo may nagla-ride, di ba? Minsan pwede na nating extend yung paa natin dito. So, ang dami. Galing. And dito, ayan, parang reflector. May reflector sticker dito. Ayan, dating dyan. Dyan pa rin yung wraparound bull bar. Talagang for additional protection para hindi matamaan yung ating pinakakaha. So, ikot tayo dito sa likod. O, ayan, no? Ito dito naman tayo sa baba. So, kitang-kita natin yung logo ng Yadea. Ayan, ang GT25. As usual, ganyan talaga ang forma ng Yadea, no? Ang kapal ng rear fender. At may reflector siya dito. And may abang na para sa plate number. Ayan. So, maganda dito mga ka-chillax ay kasama na ang top box. So, kita niyo yung top box niya. Nag-blend din sa ating unit. Ayan. May lagayan. So palagay na lang kayo dito ng kung gusto niyo nang maging mas komportable yung OBR niyo, di ba? Nabibili yun parang foam dito.
Importante nito, kasama na ang ating top box. If I'm not mistaken, sabi nila ay 30L, 30 liters ang ating capacity nito. Parang katulad to ng top box ko. Ayan, oh. Ayun, oh. Ganda ng top box. So, meron ding lagayan dito. Parang ito yung pinopromote ko. What? So, bisitahin niyo yung Shopee natin, ha? Mamili kayo sa Shopee Affiliate tayo. Yan, madami ako. Puro motor ang ano natin doon. Ating pinopromote doon. Murang-mura lang. So, malapat na gulay board. Merong wraparound bull bar. May top box na napakaluwag. Ayan, may mga lagayan pa dito. Grabe. Okay na okay ito. Sulit na sulit. Kaliwa. Sa kabilang side, ayan. So, itong forma niya. Meron na itong center stand at side stand. Isa sa mga importanteng gusto ko sa isang e-bike o motor ay may kill switch ang side stand dahil parang ilang beses na rin ako sa pedal assist ko nadadali pag yung mga di ba, pag may side stand tapos walang kill switch, talagang prone ka sa aksidente, nakakalimutan mo talaga yun eh. And ayun pa, bago ko makalimutan, ito ay naka-rear motor, rear hub at may naka-dual suspension na. May shock siya, dual shocks na. Ayan, dual shocks. So, syempre, pagka dual shocks, mas maganda yung play. Mas maganda yung laro. Mas maganda ang suspension. Nakita niyo naman yung wire. Ganyan. Isa mga importante rin ito. Kung gusto niyo ng mga heavy duty, high quality, titignan niyo lagi yung mga wires na gamit. Syempre, pag makapal ang wire, mas maganda ang insulation yan. Mas safe. Kaysa iba, tinipid ang ninipis ng mga wire na gamit. So since na bago itong ating model ngayon, itong ating GT25, ayan, may mga nakaligtaan ako. Grabe talaga, napakadaming nito Ang daming kakaiba dito. Ito pala yung parang pinakamukha niya. Parang nakikita ko to sa sa, if I'm not mistaken, sa click ko ba to nakita? Ayan parang meron din siyang carbon loaded dyan. Ayan grabe. Ito, namamangharin ako sa bull bar. Ang ganda eh. May logo pa ng Yedea. Ang ganda ng hulma ng bull bar. Talagang sukat na sukat. Then, itong ating bull bar pala, nakita nyo to, ito ay pala, dugtungan. Ang maganda dito, cover pala siya ng dugtungan. Siyempre, pag may dugtungan, parang medyo masagwan tingnan, Ginawa ng Yedea, nilagyan nila ng parang ganito, parang cover. Tapos, may design, ayan. Nilagyan ng reflective sticker. Di gumanda yung itsura, ganun din dito. Ang galing! Ang galing! Kasi dugtungan. Ito ating additional stepboard dito. Para kung puno yung yung ating gulay board, pwede nyo ipatong dito yung paa. So, punta na tayo dito sa ating pinaka-LCD. Pero bago dyan, napapansin nyo ba yan? Ayan sa may wrap-around bull bar. Makikita kayo para may mga sabitan. Kanina, akala ko, dito lang. Ayan, 1, 2. Yung pala dito, meron din na yung 3, 4. So, syempre, andun din. 4 din yan. So, 8. Not 1, but 8. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Saan pa kayo? Siyempre, ang maganda dito, sabitan. Di ba? So, itong ating GT25 ay hindi lang pang personal na lakad, o panghatid sa school. Feeling ko, pwede na itong parang pang-roving store eh. Kasi ang daming sabitan eh. Sana all. Hindi lang malapad na gulay board, ang daming sabitan Ayan So kung delivery, sakto-sakto to. Kaya nga sana in the future talagang masuportahan ng ating government ang electric. Imagine mo, hindi ko pa to nakikita sa sa mga gasoline-powered na motorsiklo. Pero si e-bike si Yedea, napag-isipan na niya yan. Ayan So kaya pala solid na solid. Pati yung sabitan na to. Mas solid pa nga to kaysa ng mga kinakabit natin, di ba? Dito, dyan. Maaring mabali. Pero ito hindi basta-basta. Naka-weld
Then, syempre, ito yung lagayan. Ito mo naman to. Napakaluwag. Doon sa bit ko, napakasikip eh. Itong luwag kahit sa maxi scoot eh. Hindi naman ganyang kaluwag yung mga lagayan, di ba? So yun. So at least, magkaroon kayo na idea dito sa ating GT25. Ano pa napapansin nyo? Cellphone holder, di ba? Di ka na bibili, may cellphone holder na. Ayan Pwede na! Ganda gandang klase rin. Hindi pipitsugin. At least kahit pa paano, wala ka nang bibilin. Di ba? So, the usual, sa ating mga pindutan, merong ilaw, high and low, busina, signal light, ilaw, modes. Then, maganda dito, isa sa mga gusto ko rin, pera pa sa kickstart na, na for security, ay yung hazard. Yan. Very, lang siya, basic, pero for me, napaka-importante. Ito pa, hindi pa natatapos yung kagandahan nitong GT25. Di ba, meron tayong dito? Wind visor. So, itong wind visor na to, may kasamang alloy wrench. Yan, dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi pwede nyo i-adjust. Di ba? Pwede mataasan, pwede babaan. So, wala siyang parang knob dito, na katulad ng ibang motor. So, merong alloy wrench. Ang maganda nun, kahit pa paano, mas matibay, 'di ba? Tsaka para hindi paglaruan, taas baba. So talagang pag na unscrew niyo na, na siya talaga, medyo mas fix kasi nga kailangan mo pa i-adjust dito. Hindi siya yung mga parang lever na ginagamitan. 'di ba? Explain mo naman yung advanced features nito. Talagang kakaiba tong tong e-bike natin na to. Sige, sir, umpisa natin. Ano ba yung sinasabi mo? Si GT50 is meron siyang apps ni Yadea app, katulad din kay Epok. Para makakonek kayo sa Bluetooth, kailangan nyo siya in-bind gamit itong QR code. Once na nakakonect na kayo, pupunta na kayo sa apps. Makikita nyo na dyan yung mga ibang details. Tapos punta kayo scooter, tapos may vehicle setup. Yun. Pwede nyo patayin yung alarm niya. Yung alarm niya. Pero bago nyo i-activate, para ma-activate, enable, tsaka disable nyo, i-open yung unit. Meron dyan na brake power outage. Ito po yung electric brake. Pwede nyo siyang patayin. So, anong advantage nun, sir? Katulad ng tinanong ko kanina, pag nakapatay yung electric brake natin? Once na ang advantage nyo, kunyari sir, pagka naka-incline ka, yung iba kasi parang nahihirapan, pababa siya sa likod, pagka nakapreno, hindi siya tatakbo. Pero ito, pag nakapreno, tumatakbo siya. Ang activate doon, yung mano-manong preno. Try natin sir na ito po, naka-open yung electric brake, hindi siya natakbo. Papatayin ko po yung electric brake. Yan. Mansinin nyo po, tumatakbo na po siya. Oo nga, ang galing. Advanced features yun, medyo hindi ko din alam yun, Tapos, meron din po yung sa tone ng alarm. Kung papatayin nyo siya, parang may silent mode po siya. Okay. So, ang disadvantage po, hindi nyo malalaman kung may gumagalaw sa unit nyo. Oo nga, syempre, bakit mo naman papatay? And then, ito po yung sa steering tone. Dito naman po yan. Tapos meron pa po, yung mga sa side stand, ito yung pinaka-safety, pwede nyo rin po siya i-off. Ito po, pagka nakita nyo sa, yan. Pagka once na pinatay po natin siya, mawawala na rin po yun. Ika nga, kahit na aandar. So, bakit mo nga naman gagawin yun? Parang hindi naman Pinapakita lang po natin, ito po yung mga parang dinagdag na special features. Tulad na kay Epok. Tapos yan po, may, tulad pa rin ng dati, may sensitivity, kung gusto nyo mas mataas. Tapos may vehicle volume, ito, nadagdag po to. Yung parang mas malakas ang tunog.
Tapos yung one button startup. Okay. Kung ilan lang ano. Yun lang naman po ang nalagdag kay GT. Yun. Tapos meron siya yung sa MDL. Yun, sige. Meron na siyang MDL, no? Yes, sir. ganda, Pagka open po ng MDL, part light po, kasabay po siya sa part light. Kasabay sa... Once na may function din po siya, once na in-off nyo ulit, tapos in-open nyo, magbabago yung mode ng MDL. Okay. Blinker, Okay. LED light. Yun. So ika nga, pagka nakabukas yung pinaka-park light, bukas din siya. Bukas yung MDL. Doon siya nakatap. Okay. Galing. So, since bago tong unit natin, GT25, so, syempre, hindi naman natin mapa-perfect yung pag-explain sa atin. So, katulad na iba, pwede ito buksan, mano-mano dito, at by remote. So, dito muna tayo sa mano-mano. Ayan. So, yan, bukas na siya. So, makikita natin sa kanyang LCD screen. Ayan, naka-park, voltmeter. Ayan, so halos full pa. 69% yung kanyang numerical percentage. Yung kanyang susi. Ayan, susi para sa top box. Tapos usual, keyless with alarm. Ito yung kanyang mano-manong susi. Ayan. Maganda dito. Ayan, counterclockwise lang. Ayan. So, compartment tayo. So, parang meron din siyang bilog dito, no? Pero hindi siya nabubuksan. Parang abang din. So, counterclockwise. Ayan. Yung kanyang seat storage. Luwag, oh. Kasyang-kasya. Sa estimate ko pa lang, kasyang-kasya ng isang ang full face helmet. Then, meron tayong switch dito for safety. So, ito pala yung wrench para dun sa natin, sa ating wind visor. Okay, no? And syempre, nakalimutan na natin sa sobrang daming sabitan. Syempre, ito pa yung ating legendary hook. Yan, the usual. Sa lahat ng mga e-scooter na nakikita natin. Yan nga. Napakalapad na gulay board. So, ito ang ating GT25. Ayan, nakalagay dito. 25 Metaverse. Ayan. Ito naman yung ilaw sa likod. Hazard. So, syempre may signal light naman yan. Then, ito yung kanyang pinaka-park light. Merong, yung kanyang park light, no? Merong logo ng Yadea sa likod. Okay, no? Itong GT25 natin ay isa sa mga pinaka-kompleto na Hindi totoo yan. Bola lang yan. so according sa kanyang specs, ito ay nasa category na L1. L1 category. So meaning, so di ba natin alam na kung so ayon doon sa present na batas na inilabas, hindi kailangan ng registration and license. Doon sa ngayon yung present papers, yung present na batas. So sa mga nag-iisip, di ba? Kasi nga, alam naman natin yung present situation ngayon ng mga e-bikes, hindi naman kailangan na matakot Number one, itong, ang pagkaalam ko dito sa ating store na to, itong Yadea BF Parañaque branch, ay talagang kompleto sa mga documents. So, kung talagang dumating yung panahon na kailangan i-rehistro, kailangan nyo ng, yun nga, kung may papeles ba to, so sila, kompleto. Yun na naman importante. So, wala naman tayong magagawa kung talagang dumating yung time na kahit yung mga kategory na walang rehistro, kailangan pa-rehistro, sumunod na lang tayo. Pero as of now, wala pa naman talagang, as of now, sabi nila, sa January. So, alamin natin sa January. Pero importante, yung bibilan nyong dealer or e-bike shop ay kumpleto sa mga documents, di ba? Kasi para hindi mabaliwala. Kasi kung wala silang ipapakita na mga requirements na kailangan para ma-rehistro, yun ang delikado, di ba? So, yun lang ang aking say sa ngayon. So, kailangan hindi kayo mangamba. Kasi siguro, ako kasi may lisensya. So, yun nga lang talagang, dati pa naman kasi itong mga mababagal ang mga takbo,
mga 3 wheels, 4 wheels, talagang dati pa naman, pinagbabawal po yan sa highway at mga main road. Pwede po talaga sila sa mga secondary road. So dati pa ho yung batas. So pero syempre antayin natin kasi malay natin, 'di ba? May pagbabago, bigyan ng konsiderasyon yung mga bike lane para sa ating mga kasamahan na nag-e-bike. Hindi lang ang 2 wheels, 3 wheels at 4 wheels. So yun lang aking take for now. So ganun pa rin, nag-aantay din ako kung anong masasabi nila pagdating ng January. So yun. So yung pinakakaantay ng lahat, magkano ang ating SRP nito, introductory price nito ay 65,000. So imagine niyo, sa 65,000 nyo, ngayon lang ako nakikita ng e-bike na kompletos Ricardos. Ayan, no, sasabihin ko na sa inyo mga napansin ko dito. Meron ng wind visor, may wrap around the bull bar, merong MDL, ayan, no, kompleto. Tapos napaka-generous sa step nut, ayan, no. Merong tapakan niya sa gilid, dalawa para sa OBR. Then ano pa ba, mga sabitan, and may top box. So saan ka pa? Kaya ako sa inyo, kung isa kayo sa mga enthusiast na katulad ko, talagang solid sa mga e-bike at handa naman sumunod sa kung ano man ang sasabihin ng government tungkol sa e-bikes, pumasyal na kayo dito lang sa Yadea. So ipopost ko na lang dyan yung mga iba-ibang mga branches nila. So meron tayong playlist nito kompleto. Huwag kayong mag-alala, antay-antay na lang tayo sa January do sa bago nilang implementation. Sigurado naman ako hindi naman basta di ba? Tatanggalin na lang yung e-bikes . So siguro magkakaroon ng pag-uusap diyan. Na tipong hindi naman talaga to sa gabal dahil yung iba 25 to 30 lang. Ito naman tumatakbo kahit papaano ng 45 to 50, di ba? Mga kachilak, sana nagustuhan niyo ating munting review dito sa pinakabago ng Yadea. Itong ating GT25 FYI, inilabas itong GT25 dito lang sa Pilipinas. So, till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.